Magandang hapon guys. Good afternoon everyone. So ito pala si Sir Doms Milano, ang yung GPP coordinator dito sa aming paaralan. So ngayon, iba-vlog natin ang lupang ito. Bakit? Anong nakikita ninyo? So meron siyang hukay. So ayan. Ayan. So malalim na hukay. Para saan yang malalim na hukay na iyan? So, ang gagawin natin ngayon ay combination ng bio-intensive gardening and hugel culture. Ano ba yun? So, papagandahin natin tong area na ito, itong lupa na ito. Ayan. Halos lampas tuhod yung aking hinuhukay, kung saan itong area na ito papatabain natin ang lupa. Tingnan nyo yung napakatigas ng lupa. Ito yung nga nahukay ko dito. So ito, taniman ko na ito dati ng patula, pero ayan, gumagapang dito. Ito, may kalabasa ako dito tinanim dito, pero hindi siya ganong gumanda. So naisip ko, huhukayin ko ito gamit ang paraang bio-intensive gardening, pero meron siyang twist. Nakita ko doon sa Google, nabasa ko ang hugel culture. So nakita ko maganda rin ito, kasi na-preserve niya ang lupa, napapaganda at naging mataba ito habang lumilipas ang panahon. So, ang hugel culture ay gumagamit ito ng mga branches of trees. So, meron ako niyan. Meron akong hugel mga materials na aking gagamitin, kaya naisip ko gawin ito. Dito sa area ko, napakarami kong mga branches of trees. Ito mga nung nag-pruning ako, mga pinutol ko na kakawate, yung mga malalaking sanga ng malunggay. So para mapakinabangan ko, siya ang aking ibabaon doon sa ginawa kong hukay. So titingnan ko, i-observe ko kung maging epektibo ba ang paraang hugel culture na mayroon siyang twist ng bio-intensive gardening. So, meron pa. So, itong mga dahon ng saging nagtabas na rin kami dito. So, mga naipon ko para ma-preserve. Hindi siya nalalanta agad eh. Kaya, siya rin ang ilalagay ko dyan sa ginawa kong hukay. So, para maging malinis at ma-preserve ang ating gulayan, so, gagamit ako ng hugel culture with bio-intensive gardening. So, ayan. So, tara, samahan niyo ako. Ayan na guys, nandito na ang ating mga kahoy na ilalagay sa ating hugel culture bed. So, ayan, ilalagay na tayo. So, ito ay branches ng malunggay. So, patay na ito, medyo madidecompose na. So, pag ilagay natin ito dito, mabilis itong madecompose. Yan. Kaysa susunugin natin, so bawal magsunog, gagamitin na lang natin itong pataba paglipas ng panahon. Yan. So, itong mga kahoy na ito, mga branches na ito ay magiging
pataba ito. Uunahin natin yung mga malalaki. Yung nasa pinakailalim ay yung malalaki. Yung sa ibabaw at pinakagilid ay yung mga maliliit na. Yan o. Madidecompose na siya. Pag ginano na natin o. Madidecompose na. So, kunting panahon na lang ay mapakinabangan na natin ito. Kasi malapit na ang tag-ulan, lalong mas mabilis ang pag-decompose. Pagdating ng Mayo, Hunyo, mabilis itong ma-decompose kasi tag-ulan. Maraming paraan para maging mataba ang lupa. Nasa sa inyo yan mga ka-GPP. Nasa sa inyo yan kung paano nyo maging mataba ang lupang pagtataniman ng iyong mga halaman. So, sipag lang at tiyaga ang kailangan para ma-achieve natin yung harvest na kailangan natin. So, gusto natin organic. So, gagamit tayo nitong hogel culture kasi ito ay yung mga nilalagay ko dyan ay madidecompose. Sa biointensive gardening, madidecompose gamit yung mga microorganisms na mga bulati. So sa hogel culture naman ay madidecompose siya gamit ang fungi and bacteria na nagdidecompose ng mga kahoy. Mas maganda, mas marami kasi yung mga ipon yan ay magiging pataba at siyang ating halaman na magiging benepisyo niyan. Kaya dagdagan pa natin. So yan. Yan. Lalagyan na natin ito ng lupa. Then, hindi pwedeng kahoy lahat. Kahoy, lupa, kahoy, lupa. Ganun, same process. Basta matatakpan siya, hindi siya purong-purong ano. Ilang buwan lang ay magagamit na natin ito dahil nabubulok na ang aking nilalagay ng mga kahoy. So titingnan natin kung epektibo ang gamit ng biointensive gardening with hogel culture. Maglalagay naman ako ng iba't iba pang damo, mga dahon ng saging, iba't ibang substrate na ilalagay natin dito. Mga dahon. Ito yung dahon, grass clippings, yan na naman ang ilalagay natin. So, ito, mga dahon, natutuyong dahon, yung mga damo na nilinis namin. So inipon ko and then siya nating gagamitin pang dagdag sa ating organic matter na ilalagay sa ating hogel culture bed.
ito, banana stocks ng saging na pinutol dahil maliit na, hindi ito bubunga. So ang ginamit ko ito sa aking vermiculture. Tinachap ko, hindi ko naubos lahat. So ito magagamit din natin sa ating dagdag substrate sa ating dagdag substrate sa ating hugel culture. Yung katawan ng saging yung pinagkuhaan na nabubulok, ito dagdag natin para mas maging mataba. So, after natin maglagay ng mga grass clippings, dahon ng saging, katawan ng saging, mga damo, dahon, kung ano-anong nilagay natin na mga nitrogen base. Tatabunan na natin ito ng lupa. So, pwede pa tayong magdagdag. Oh, mayroon pa siyang kalahating roller na lalim. So, pwede pa tayong magdagdag ng mga grass clippings. Ito, dahon ng papaya, so napakaganda nito sa halaman. Yan, pwede na siguro yan. Mga more on banana trunks, kasi dito sa gilid ko ay mga sagingan, maraming mga na-harvest na saging, so sayang naman yung katawan nila, kaya gawin na nating organic material para sa ating hugel culture bed. So tatakpan na naman natin ito. Ngayon, halos natatakpan na natin lahat. So mayroon akong idadagdag yung nasa sako na yon. So yun ay cow manure, 4 na sako o di kaya 5 sako ang aking ilalagay para mabilis ma-decompose, para dagdag vitamina, compost sa ating gagawing hugel culture bed.
So ayan, 4 na sako. Ayan, 4 na sakong cow manure. So paglipas ng panahon, madidecompose to kasabay ng ating kahoy dyan na binaon. So lalagyan pa natin ito ng iba pang substrate para mas mabilis. Lalagyan natin ito ng dahon ng kakawati mamaya para siguradong mas mabilis. Parang puto. Thank you Tatay Punsing. Si Tatay Punsing ang ating napag-utusan para maghakot, mangolekta itong tae ng baka. Hello guys, ito na ang kakawati na idadagdag natin na substrate sa ating bio-intensive gardening with a twist of horticulture. Okay. Kulang pa. Dadagdagan pa natin hanggang matakpan yan lahat. Itong kakawati ay napaka mayaman sa nitrogen na siyang kailangan ng ating halaman. So kapag ang ating halaman ay mayaman sa nitrogen, siguradong mataba at maging malusog at maging successful ang ating pagtatanim. So ito ginagawa ko rin liquid fertilizer. So binababad ko to within 2 weeks. Siya na ang aking ginagamit pataba. Dinidilig ko. Dinidilig ko siya once a week. So ating mga halaman ay siguradong maging malusog. Okay. Ayan na, kompleto ng ating bio-intensive gardening with the twist of horticulture. So diyan sa ating raised bed, unang-unang nilagay ko ay yung mga branches ng kahoy, malunggay, ipil-ipil, kakawati. Yun ang mga nasa ilalim niya. Sumunod, tinabunan ko siya ng lupa, and then yung mga grass clippings, dahon ng saging, damo, nalagay ko na second layer. So substrate yung ginagawa kong substrate. Then the third layer, ang ginagay ko naman ay cow manure. Then fourth layer is the kakawati leaves which rich in nitrogen.
mabilis kasi itong ma-decompose, kaya ito yung pinakaibabaw with the cow manure. Tatakpan ko na naman ito ng lupa para mas mabilis ang decomposition process na siya naman ating kailangan para makapagtanim tayo ng halaman gamit ang ating ginawang bio-intensive gardening with a twist of vogel culture. Bahala na kayo, basta pinag-combine ko siya. Tatakpan na natin. Okay. Tapos na. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Sana kayo sa aking ginawang bio-intensive gardening with a twist of vogel culture. Ang paghahanda ng kamang pagtataniman. So, 2 araw ko itong ginawa. Nakakapagod pero hindi ako titigil. Hindi ako titigil hanggat hindi ko makikita ang magandang resulta ng aking pagtatanim. So habang ako'y nagtatanim, feel ko ay napakasaya, napakasarap tingnan ng iyong halaman na lumalaki at makikita mong produktibo ang iyong ginawa, produktibo ang iyong pinagpaguran. So doon pa lang solve ka na. Exercise ka na, nakapag-exercise ka na, may pagkain ka na sa iyong hapagkainan. So kapag ikaw ay magsipag lang, lalong-lalo na ngayon ay taghirap, panahon ng pandemya, so dapat tayong lahat ay gumagawa ng paraan para masolusyonan ang ating problema sa gutom. So kayo dyan, mga aking mga estudyante na nasa bahay, kung makakapanood kayo nito, simpleng pagtatanim sa container gardening gawin nyo. Magpaturo kayo sa inyong magulang, panoorin nyo ang aking mga ginawang vlogs para matutunan nyo ang paraan ng pagtatanim. So isa puso ninyo ang pagtatanim, Jack, hindi kayo magugutom, lalong-lalo na ngayon, panahon ng pandemya. Sa simpleng kangkong, napakamahal na, 10 piso. Kung meron ka sa bahay, tipid ka na. Pechay, mustasa, tatanim mo. Hindi ka na bibili. Malunggay, napaka-basic na halaman, mayaman sa nutrisyon. Kaya, magtanim kayo dyan sa bahay. Ako dito sa aming paaralan, medyo hindi maganda ang lupa, kaya gumagawa ako ng paraan para mapataba ito. So isang challenge sa akin as a new GPP coordinator na pagandahin ang lupang aming pagtataniman. Kasi nung nakaraan, nagtanim ako ng patola hanggang 5 harvest. Mas pinagtuunan ko ng pansin, mag-research ako kung anong magandang paraan. So gamit ang bio-intensive gardening, maghukay ka lang ng malalim, lalagyan mo ng mga grass clippings at siguradong maging mataba ang lupa ang iyong pagtataniman. So sipag at syaga lang mga kaibigan. Jack
masolusyonan natin ang problema sa natin ngayon, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Kung kayo ay bago sa aking channel, huwag kalimutan mag-like and subscribe, and pakiclick na rin ang ng notification bell para updated kayo sa mga videos na aking gagawin at gagawin pa. So maraming salamat and mabuhay tayong lahat.